okay. It's okay not to be okay. Nako, actually, pangatlong teleserye ko na itong natanggihan. Kasi hanggang ngayon nagpapadede pa ako. Breastfeeding pa rin ako. So, hindi ako yung sa It's Okay Not To Be Okay, lock in yun 6 months sa Dumaguete, tsaka sa Iloilo. Yan. Doon mga part. Pwede ko naman daw isama, kaya lang gastos ko. So, parang ang mangyayari, ibabayad sa akin doon. Siyempre, kung ano iniwan mo doon sa ABS, yung pa rin yung TF mo eh, di ba? So, yung TF ko, ibabayad ko na. Tsaka yung mga business namin, hindi naman pwede mapabayaan nung asawa ko. May panghihinayang ba? Sa pag hindi pagtanggap? Ay, hindi. Alam mo, actually, kahit in a way, minsan nafe-feel ko na broke ako. Kasi, syempre, sanay na sanay ako na milyonarya ako, di ba, dati? Oo, masasabi ko talaga milyonarya ako dati. Talagang ang travel ko dati. Bukas, lilipad ako, ngayon ako bibili ng ticket. Pag mamimili ako ng mga kung ano-ano, hindi ako tumitingin sa presyo. Ganun ako dati. Pero, kahit nasasabi kong broke ako ngayon, wala akong panghihinayang dahil nag-focus ako dun sa anak ko. Kasi minsan lang yan bata. Magti-3 na nga next month eh, pero parang nabibilisan pa rin ako na ang laki na bigla. So syempre, mapapaliban ko naman yung career. Pwede naman akong bumalik anytime. Kasi hindi naman ako tumatanda. Aminin nyo yan. Aminin nyo yan. At saka, ayun, naintindihan naman ng lahat. Sa 22 years ko naman din sa showbiz. Siyempre kahit papano naman, nakagawa na rin naman ako ng marka kung ano yung kaya kong mga maipakita at yung galing ko, nakita na naman ng mga tao. So, sa ngayon, na nag-focus muna ako dun sa anak ko. Kaya pili lang yung mga tinatanggap. Pero may natanggipin ka na? At tumatanggap naman ako lagi, pero yung pag hanggang Cinderella ba, hanggang alas 12 lang ako. Nagmamadali na umuwi. Tapos paminsan, yung pagsasabihin ko na, minsan tinatanggihan ko dahil nahihiya ako dahil pag sinasabi ko, pwede po ba ang call time ko after lunch pa? Kasi 11 pa nagigising yung anak ko. Buong umaga nakadede pa yun eh. So hindi ako makaalis. Minsan nahihiya na rin ako kaya hindi ko na minsan inaalam yung detalye. Sasabihin ko na lang po, ay pass po muna. Ba't ayaw mo pang I-win? Anuin siya? Patigil na alam mo kung bakit? Minsan breastfeed. gusto ko sana. Kaya lang naiisip ko, pag magkakasakit, tapos padededehin ko ng padededehin, hindi tumutuloy. So parang sabi ko, ang healthy talaga niya, i-confirm talaga yung breast milk ko eh. So parang bukod sa, baka mamaya, ito na lang yung anak ko eh, hindi na ako magka-second, di ba? Bukod dun sa attachment namin sa isa't isa, sobrang healthy niya talaga. Kaya hindi ko rin mabitawan kasi para sa kanya naman yun. Yung ganun. Anong masasabi mo na ang dami mong basher online ngayon? Hay nako yung mga bashers ko ah. Oy, eto lang ah, to be clear, hindi ako kay Fiang galit. Kasi yung iba sinasabi, pag nagsasalita ako na ang dami kong bashers, binabash ako dahil kay Fiang. Hindi ako kay Fiang galit. Doon ako sa mga toxic na sinasabi niyong fans, kayo ni Fiang. Kasi yung bata nadadamay sa mga kawalang hiyaan nyo. Di ba? Hindi kasi binabash ako kasi daw, feel ko daw na kamukha ko si Fiang. Unang-una, hindi ako nagsasabi na kamukha ko si Fiang. Maraming nagsasabi. Pangalawa, 20 years ang tanda ko kay Fiang. So nauna tong pagmumukha na to ha. So 20 years na? 20 years pala. Oo, 20 years ang tanda ko dun sa bata. So di ba, parang ginawa na ng Diyos to 20 years ng... So hindi ikaw yung nanggaya o ginaya o walang nanggagaya? Kasi yung alam mo yung magsasalita pa ng masakit na hindi, ang layo-layo, hindi naman kamukha ni Fiang yan, retokada naman yan. Di parang, bakit sino ba nagsasabi? Sino ba nagsasabi? Pero ang nangyayari tuloy, pero yung mga totoong fans at legit, sinasabi nila na, Miss Kit Kat, natutuwa nga po kami pag sinasabi na kamukha niyo si Fiang. Kasi bukod sa veterano po kayo, maganda po kayo, syempre para po sa amin na legit na fan ni Fiang, ano po kami, kumbaga parang honored, gano'n, di ba? Tsaka yun, pinagtatanggol ako nung iba na legit, na sinasabi, ano bang mali, ba't kayo nagagali? Ang ganda-ganda naman ni Kit Kat, ganyan-ganyan. Tapos mayroon pa yung magsasabi na, ay magkamukha talaga sila ni Fiang, pareho sila ugali, mga parehong balahura. Bakit kilala nyo ba kami? Kilala nyo ba kami, ha? Talagang ang babalahura ako, mga toxic kayo, ganon. Talagang pumapatol ka, Kit. Ay, patol ako, oo, patol ako. Kasi ako, kahit sa 22 years ko sa showbiz,
sa 22 years ko sa showbiz, pag wala ako sa camera, hindi ako umaarte, hindi ako kumakanta, hindi ako nagpa-perform, hindi ako artista. Parang, di ba? Parang, sa 22 years ko na ito sa showbiz, ang ipinatunay ko sa lahat, yung talent ko. Hindi, kaya wag sasabihin ng iba na, uy, wag mong patulan kasi kung di naman dahil sa tao, hindi ka magiging KitKat. Paano mangyayari yun? Eh, naabot ko itong naaabot ko nang dahil sa talent ko. Sa hirap ko, sa puyat ko, at sa lahat-lahat. Di ba? So, yun, ang toxic lang. So, nadadamay tuloy yung bata. Message mo na lang sa mga fans ni Fiang na talagang nang ninega sa'yo. Ayun, yung mga fans ni Fiang na legit, ang tawag doon, hindi sila yung mga toxic, pero may mga toxic na hindi mo malaman kung fan talaga ni Fiang or bashers din para ipapagsak yung bata. Kasi kaya sila nang gaganon na nagtotoxic para magalit kay Fiang. Ganon ang nangyayari. So yung mga fans ni Fiang at saka kay Fiang, kampi tayo dito. Ang patulan natin at ibagsak natin yung mga toxic na mga inggitero, 'di ba? Yung parang at saka ayun nga, pag minsan gusto ko na ding pumatol pag sinasabi nila na, sumasakay ka kasi sikat na sikat si Fiang, ikaw laos ka na. Sabi ko, ay, kahit kailan hindi ko pinangarap na sumikat. Gusto ko lang palagi may trabaho, kumita ng pera, at saka ang mahalaga dito sa industriya na to, kung gaano kayo tatagal. Dahil 22 years na ako. Ayun siya.